Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na pansamantalang isinaisantabi ang kanyang natatanging pangarap para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Siya ay si Judy. Panadero ang tatay ko. Sa ganong trabaho niya kami binuhay na magkakapatid. Kaya bata pa lang, nagkahilig na ako sa paggawa ng tinapay. Sabi ko sa nanay at tatay ko, mag-aaral ako ng mabuti at magtatayo ako ng sarili naming bakery. Buo na ang plano kong yun. Ngunit, minsan pala kailangan nating maging praktikal sa buhay. Judy, tanghalian na. Tinapay lang bang kakainin mo? Opo, Nay. Sabi kasi ni tatay, tikman ko raw po kung masarap tong bagong gawa niyang tinapay. Tikim lang ang sabi niya. Hindi niya sinabing gawin mong ulam at kanin yan. O, kumain ka na maayos. Busog na ako, Nay. Ano? Nakaubos na po kasi ako ng 5 peraso nito eh. Ay, naku, ewan ko siyang bata ka. Kaya ka tumataba kasi puro na lang libadura yung tiyan mo. Ano talaga oh. Si Nixon na lang papakainin niyo. Siya na lang kumain para sa akin. Ay, Nixon! Nandiyan ka pala. Bakit kasi hindi ka nagsasalita? Ano pa ba naman naaasahan mo dyan, Nay? Uy, Nixon. Nixon, kumain ka na. Bakit nga pala nandito ka na naman sa bahay? Wala po si na mama at papa. Laki-laki ng bahay niyo, pero palagi ka na dito sa amin. Magpalit na lang kaya tayo ng bahay. Gusto ko yan. Yan lang ang reaction mo, Nixon. Pangisi-ngisi ka lang dyan. Sige na, kumain ka na. Salamat po. Sa susunod, magbayad ka na ng pananghalian mo, ha? Halos 3 beses ka sa 1 linggong nakikikain dito sa amin. Grabe ka naman, Wala pa. Nay. Nililibre na nga ako niya ni Nixon madalas eh. Kaya pala dito siya sa bahay bumabawi. Hindi naman naiba si Nixon sa atin. Parang na kami nito magkapatid eh, di ba? Di ba, Nixon? Opo. Wala na ba sabaw? Pwede sabaw. Ayan. Ayan. Balita ko, gusto mo rin daw magtayo ng sarili mong bakery, Nixon. Pero gusto ko po magtrabaho muna sa abroad para mas mag-improve ang skills ko sa baking. Sarap. Magiging magkasosyo kami sa negosyo, Nay. Konting kembot na lang. Gagraduate na kami. Pareho na kami magtatrabaho sa food industry. Tapos, kapag nakaipon na kami at nakakuha na kami ng experience, pwede na kami magnegosyo. Diba? Yayaman na tayo, Nay. Bakit ngayon ka lang umuwi? Alala ako sa'yo kanina pa. Saan ka pa nang galing? Uminom ka ba? O bakit? May problema ka ba? May pumunta kanina sa bakery. Sino? Yung may-ari ng lupa. Bebenta na raw yung lupa, kaya pinaalis na tayo. 1 buwan mula ngayon. Patatayuan na raw yun ang apartment. Ano? Paano na tayo? Kailangan natin na malilipatan. Kung saan tayo lilipat? Isa pa, paano yung pag-aaral ng mga anak natin? Paano si Judy? 2 taon na lang gagraduate na siya. Yung 2 natin, pareho nasa high school. May ibibigay naman daw na compensation yung may-ari. Hindi ba tayo pwedeng umapila? Na huwag mo na nilang gawin agad-agad ang pagpapaalis sa atin. Attorney, baka naman pwedeng makiusap itong kumpare ko. Bakery niya mawawala. Kami naman, yung mga bahay namin, hindi naman sapat ang 1 buwan para makahanap kami na malilipatan. Opo, naunawaan ko po kayo. Pasensya na po. Sana po maunawaan ninyong may-ari nitong lupa. Sa kanya po ito at may karapatan siya gawin kung anong gusto niyang gawin dito.
Malamang hindi mo kami naunawaan dahil mayaman ka. Kami naman mahihirap lang. Sa squatter din po ako lumaki. At sa barong-barong din po kami nakatira. Mabuti nga po kayo, konkreto ang inyong bahay. Kami po, pinagtagpi-tagpi lang na plywood. Talaga lang po nagsikap ang aking mga magulang, kaya natupad ko ang aking pangarap. Maniwala kami sa iyo. Pare, sandali lang. Attorney, kung talagang paalisin na kami rito, maaari bang pahabain ng kahit konti yung palugit sa amin? Kahit 3 buwan. Mag-iipon lang sana ako ng pera para sa pagkuha ng pwestong lilipatan itong bakery namin. Gaya ng mga magulang mo, nagsisikap din ako para maitaguyod ang aking mga anak at para matupad nila ang kanilang mga pangarap. Sige. Susubukin ko pong kausapin ng may-ari. Ako, salamat. Salamat, attorney. Maraming salamat. Tatanawin ko itong isang napakalaking utang na loob sa iyo. Pasensya na kayo mga anak. Kung ngayon lang namin nasabi sa inyo. Kung ganun, ibig sabihin, isasara na natin ang bakery natin, Tay? Hindi naman, anak. Maghahanap lang tayo ng malilipatan. Di dito na lang sa bahay. Napakaliit itong bahay natin. Oo nga. Isa pa, sino naman ang bibili ng tinapay dito sa atin? Nasa dulo na tayo ng eskinita. Ay, Alam nga naman sasadya pa sila dito, yung mga customer ng tatay mo. Anong plano mo, Tay? baka pwede tayong makiusap sa pinsan ng nanay mo. May sariling kainan yun di ba? Baka pumayag na makihati muna tayo dun sa pwesto nila sa palengke. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawa namin ito ng paraan ng tatay ninyo. Titigil ka sa pag-aaral? Oo, Nixon. Bakit ngayon pa? Magta-third year na tayo. Ganun talaga. Dahil ba wala kayong malipatan ng bakery nyo? Oo. Gusto mo sabihin ko sa mama ko na pautangin kayo ng pera? Tapos ano? Paano namin babayaran? Wala na nga kaming pera, di ba? Ayos lang. Di naman kailangan ikaw mag-isip ng solusyon. Paano na yung pangarap natin? Yung pangarap mo, andyan pa. Yung sa akin lang naman ang mawawala. Hayaan mo na. Baka hindi talaga para sa akin yun. Paano ka na makakapagpatuloy ng pag-aaral? Baka kapag may pera na uli kami. Kaya kailangan ko mag-ipon. Maghahanap ako ng trabaho. Ano? Magtatrabaho ka na kaagad? Oo. 20 years old ka pa lang? May mga bata nga naglalako ng kung ano-ano, di ba? Trabaho rin yun. Ako pa kaya 20 years old na. Saan ka nga magtatrabaho? Pandagdag sa pambayad natin sa tubig at kuryente. Salamat, anak. Day off ko po bukas. Tutulong na lang ako sa paglalako ni tatay ng tinapay sa umaga. Ay, wag na. Magpahinga ka. Palagi kang pagod, lalo na at palagi maraming tao doon sa fast food chain na pinagtatrabahuhan mo. Ayos lang, Nay. Pasensya ka na, ha? Kung hindi sana ito nangyari sa atin, sana makapagtatapos ka na sa susunod na taon. Matutupad na sana ang pangarap mo. Okay lang po. Hindi pa naman uli ang lahat. Wala namang age limit ng pag-aaral Maaari naman ako magpatuloy kapag nakaluwag-luwag na tayo. Nay, ayos lang po ako. Huwag niyo ako isipin. Pasensya ka na. Pinanganak ka sa hindi mayamang pamilya. Kung gaya sana kay Nixon, may mayaman ka rin mga magulang.
Baka nasa prestihiyoso kang paaralan ngayon. Hindi ka sana nagkukuskus ng CR, nagmamap ng sahig, naghuhugas ng kinainan ng kung sino-sino. Nay, marangal ho ang trabaho ko. Wala pong masama dun. Oo nga, pero hindi ka sana nagtatrabaho ngayon. Dapat nasa eskwelahan ka. Nay, tama na. Kung saan-saan na naman umaabot ang isip niyo eh. Si tatay nga pala, nasan? Sino mo? Yung abogado nung may-ari ng lupa. Nakita ko kahapon. Kinumusta ko. Tapos? Alam mo, gusto niya raw suportahan ang pag-aaral ng anak natin. Bakit niya naman gagawin yun? Uy, siguro naawa sa atin. Kasi dati ang kwento niya, galing din siya sa mahirap na pamilya. Paano niya naman susuportahan si Judy? Uy, siguro magbibigay ng financial assistance. Hindi ko alam kung paano. Ano sabi mo? Ang sabi ko mag-uusap muna tayo. Ano sa tingin mo? Baka naman manggagancho yun, ha? Mukhang seryoso naman siya lang kinausap niya ako. Nakatitingin naman siya ng tuwid sa mga mata ko. Ibig sabihin, makakabalik na sa pag-aaral si Judy? Oo. Sige na. Sayang naman. Minsan lang kumatok sa pinto ang oportunidad. At ang hiling niya, alam mo, huwag daw nating sasabihin kahit kanino na sinusuportahan niya si Judy. Sige na. Tanggapin na natin ang iniaalok niyang tulong. Ikaw, si Judy? Opo. Judy, anong gusto mong maging? Ho? Anong pangarap mo? Hindi ko po alam eh. Wala ka pang anything in mind? Dati po, gusto kong magkaroon ng sariling bakery. Tulad ng tatay mo. Opo. Kaso nahinto po ako sa pag-aaral ng 2 taon. Parang nawalan din po ako ng interest na mag-aral. Ang importante na sa akin ngayon, kumita ng pera at makatulong sa kanila. Okay. Naiintindihan ko kung bakit yan ang nararamdaman mo. Pero huwag kang tumigil mangarap. Kung nawala man yung una mo, mangarap ka uli. Kapag may ambisyon tayo, doon tayo nagkakaroon ng direksyon. Isa pa, may talento at kakayahan ka. At hindi aksidenteng naririyan yan. Binigay yan sa'yo para magamit mo kung saan ka man dalhin ang iyong pangarap. Sa ngayon po, wala po ako maiisip eh. Okay lang yun. Soon, malalaman mo rin yan. Pero sa ngayon, gusto ko ipagpatuloy mo muna yung course mo sa college. Magtapos ka muna. Ako nang bahala sa'yo. Ay, talaga? Maraming salamat po, attorney. Maraming salamat po. Akala ko noon, naglaho na ang pangarap ko. Natulog lang pala. At nang bumalik ako sa kolehiyo, muling nagising ang pagnanais kong maging isang baker. Konti na lang, maaabot ko na rin ang pangarap ko. Ako po si Judy. Ito ang aking buhay. Walang expiration date ang mangarap. Kahit anong edad, kahit anong panahon, maaaring mangarap ang isang tao. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Legaspi, Lionel Beramin, Phil Cruz, at Jeneline de la Cruz sa papel na Judy. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Miar at Eric Lucero,
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dalaga na sinikil ang sariling damdamin para sa kapakanan ng iba. Siya ay si Connie. Sales representative ako ng isang sikat na brand ng women's casual attire na nakapwesto sa isang kilalang mall dito sa Manila. Sa nasabing product company ko na rin nakapalagay ang loob ang magkasintahang Carlo at Lerma na parehong salesperson at matagal na rin sa kumpanyang pinaglilikuran. Nang magdesisyon silang pakasal, isa ako sa naging saksi sa mahalagang araw na yon na hindi ko inakalang magpapabago sa takbo ng aking buhay. Talagang hindi na kayo nagpaawat ni Carlo sa pagmamadaling makasal, no? Paano nga? Mabubura na yung edad ko sa kalendaryo. At siya naman talagang burado na nga. Katwiran pa nga niya. Lampas-lampas na nga raw kami sa marrying age. Kaya kailangan na raw namin maghabol sa pag-aanak. Sabagay, totoo naman talaga yung sinabi ni Carlo. Ang tanong, ikaw friend, hanggang ngayon ba wala pang makisig na bachelor na nag-aangkin ng puso mo? Ay, anong magagawa ko? Wala pang mga signs na merong right guy nga na nakadadana para sa akin. Alam mo, dapat mo kasing gawin, maging big believer ka. Mas isipin mo yung kapangyarihan ng destiny. Ano? Tulad ba ng lalaking yon? Nakausap ni Carlo? At kanina ko pa nakikita ang lagkit-lagkit ng mga sulyap sa akin, oh. Ay, subaran na ako sa mga tingin niya. Ay, naku, si Ricky yun! Actually, electrical engineer siya sa mola. Pinapupwesto nga ng mga product natin. At sa same subdivision, na tinitirhan namin din siya nakatira. Talaga? O, ano malay mo? Baka nga siya yung good enough guy na para sa'yo. Talagang lalo siyang gumaganda pag tinititigan, ano, Carlo? Palagay ko, lalo na sa malapitan. Sa tono mong yan, talagang gusto mo siyang makilala, Ricky. Hindi ko talaga mapapalampas ang araw na to. Hindi ko siya makilala. Hindi na ako mapakali. Halika na nga. Ipakikilala na kita kay Connie. Baka kasi maging salan ko pa kapag na-depress ka at nabaliw. Dahil lang sa hindi kita naipakilala sa kanya. Sorry, pasensya na miss. Hindi kita nakitang paparating. Hindi kasi ako nakatingin sa daraanan ko. Sorry talaga. Okay. Sa'yo nga ako nag-aalala. Baka ako nasaktan ka, lalo na buntis ka pa. Okay lang ako. Sige, mauna na ako sa'yo. Sandali lang. Napansin ko kasi umiiyak ka eh. May maitutulong ba ako sa'yo? Yung kasing lalaking dapat managot sa pinagbubuntis kong to. Oh. Pinagtabo yan ako. Huh? Hindi ko naman hinihingi sa kanyang pakasalan ako dahil alam kong hindi niya naman gagawin yun. Ang tanging inihihingi ko ng awa sa kanya. Kayang pananagutan niya sa sanggol na dinadala ko na sandaling isilang ko na. Dahil wala naman akong paraan para buhayin ito. Pero yun yung una mong dapat hingin sa kanya, ha? Ang pakasalan ka. Para maging ganap yung pananagutan niya sa'yo at sa inyong magiging anak. Nala akong pakasalan niya ako.
Kasambahay lang niya ako eh. Huh? Pinagsamantalahan niya ako. Ano? Paulit-ulit. Nang malaman niyang buntis na nga ako, pinalayas na niya ako. O di kung gano'n, mas dapat mo siyang papanagutin sa ginawa niya. Pwede mo siyang idemanda. Sige na, miss. Masyado na pala ako maraming naikwento. Pasensya na ha. Naabala kita. Sandali lang, miss! Miss! Uni, sakay na. Talagang inabangan ko ang oras ng pag-uwi mo. Huwag ka na tumangi dahil masyadong malala ang problema sa traffic. Oh, Mahirapan ka mag-commute. Lalo na't mabugso-bugso pa ang ulan. so sa mga dahilan na sinabi mo, talagang wala na akong karapatan na tumanggi para sumakay din sa kotse mo. Ikaw, kung gusto mo bang mapabilang sa mga may stranded sa kalsada sa gabi nito. Okay, ito na nga, oo, sasakay na ako. Okay. Bakit ko naman pipiliing ma-stranded sa gitna ng ulan? Nakakagutom ang traffic, no? Parang gusto ko tuloy maghanap ng cozy restaurant. Dumadami na yata yung mga demand mo. Kanina, gusto mo lang akong iangka sa kotse mo. Tapos ngayon, iyayaya mo na ako mag-dinner? Well, iyon ang pinakamagandang naisip kong dahilan para mawala ang stress natin sa matinding traffic na to. Siguro naman pagkatapos natin kumain, medyo hindi na masyado matraffic. Again, wala naman akong choice, di ba? Ang lakas ng ulan, ang tindi ng traffic. Higit sa lahat, nandito ako sa loob ng kotse mo. At syempre, lahat ng decision sa iyo. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Ang bilis mong mag-isip. Nakita ko kaninang uwian. Sumakay si Connie sa kotse ni Ricky, ah. Ay, oo. At alam mo, mukhang seryoso na sa kanya si Ricky. Sila na ba? Sabi ni Connie, pagkaraan na marami na nilang acquaintance dates. May chance. Lalo pa nga, palagi raw nagbibiro si Ricky na gusto na siyang pakasalan. Pero ang biro, may halong katotohanan. Baka nga seryoso na sa kanya si Ricky. Well, siguro naiisip na rin ni Ricky na nasa edad na rin siya para isipin ang tungkol sa pagkakaroon ng pamilya. Nagkataon pa si Connie ang nakilala niya at nakita niyang wifey material naman talaga ang kaibigan natin. Kaya malamang, hinding-hindi na niya ito pakakawalan. Iha, Mano? Ako po ba tinatawag niyo? ang totoo, si Ricky talaga ang sinusundan ko. Gusto ko nga sana siyang kausapin kanina bago siya umalis nang ihatid ka. Kaya lang, naduwag ako. Kabisado ko kasing init ng ulo ni Ricky. Lalo na kung ang pag-uusapan ang kalagayan ni Jessa. Jessa? Sino pong Jessa? Anak ko si Jessa. Ang kasambahay niya na nabuntis niya pagkaraan niyang pagsamantalahan ng paulit-ulit. Yung kwento nung nasa lubong kong babae na buntis, yung papalabas ng mall? Parehong-pareho po nung kwento ng anak nung si Jessa. Oo. Palagi niyang inaabangan ang paglabas ni Ricky sa mall na yon. Electrical engineer si Ricky sa mall na yon. Ano pong pwede kong maitulong sa kalagayan ng anak niyo? Nag-aalala na ako sa mga ikinikilos ni Jessa.
Bakit po? May mga oras na nawawala na siya sa kanya sarili. Kaya nagpakita na ako sa iyo. Baka sakaling ikaw ang makapagpalambot sa matigas na kalooban ni Ricky. Sa patuloy niyang pagtanggi sa sitwasyon ng aking anak. Nakikiusap ako sa iyo. Awang-awa na ako sa anak ko. Connie, ano ba? Iniiwasan mo ba ako? Mula pa kanina paglabas sa mall, pinahihirapan mo na ako sa paghabol sa'yo. Oo, talagang pinahihirapan kita dahil ayoko na makita ka at makaharap, di makausap. Pwede ba, bago mo ako tratuin na nakakabwisit, sabihin mo muna sa akin ang dahilan. Ano ba pinagkakaganyan mo? Napipiko na ako sa pagbabaliwala mo sa akin. Si Jessa, yung binuntis mong babae na nakasalubong kong umiiyak paglabas ng mall. Ano? Si Mang Berting, yung tatay niya, na nagmamakaawa, nakikiusap sa akin para maantig ang kalooban mo sa kalagayan ng anak niya. So, alam mo na palang tungkol kay Jessa? Ayon kay Mang Berting, nagpapakita ng mga senyalis ng depresyon si Jessa. Nag-iiba na rin ang kanyang mga kilos. Madalas nagsasalita mag-isa. Connie, ano bang kinahalaman ko sa nangyayari sa kanya? Siya ang may kontrol sa isip niya, sa katawan niya. Yan lang bang kaya mong sabihin? Pagkatapos mong pagsamantalahan ang kahinaan niya? Ay, kinasan ng puso mo. Dugo mo ang sanggol na dinadala niya. Connie, Sa magiging anak mo man lang. Makataba ka naman ng awa. Pero sana nga, kung makukonsensya ka, maawa ka na rin kay Jessa. Dahil ginagawa mong miserable ang kanyang buhay. Itong huli ko lang nalaman na nag-file ka pala ng leave. O ano, kumusta ka na? I'm okay. Marami lang realizations sa nangyari. Naging guilty tuloy kami ni Carlo. Eh kasi kami ang dahilan kung bakit kayo nakakilala ni Ricky. No, wala kayong kasalanan. Sa akin naman, mas inaalala ko yung situation ni Jessa kaysa sa anumang namamagitan sa amin ni Ricky. Mabuti na nga lang. Hindi pa ganun kaseryoso yung relasyon namin. Naisip ko, sa klase ng character ni Ricky, pwede rin mangyari sa akin yung nangyari kay Jessa. Honey, pagdarasal ko na sana malampasan mo agad ang lahat ng lungkot na dinaranas mo ngayon. May mga pangyayari sa buhay na dapat nang kalimutan. Lalo na kung hindi karapat-dapat na manatili sa alaala, Lerma. Oo, parang hindi ganun kadali yung proseso ng paglimot. Pero ito na yung pinakamabisang paraan para muling may pagpatuloy ang buhay. Hindi na nagpakita sa akin si Ricky pagkatapos ng naging argumento namin sa problemang kinasasangkutan niya kay Jessa. Hindi ko na rin hinangad na makita pa siyang muli. Malinaw na rin sa akin na ang hindi niya pagpapakita, patunay lang na hindi siya seryoso sa anumang maaaring mamagitan sa amin. Marami siyang kahinaan na hindi niya kayang paglabanan. Ang pinakamahirap pang unawain, marami siyang pagkakamaling hindi itinuwid. Pero, ang pinakamagandang nangyari sa akin sa hindi na namin pagkakaroon ng ugnayan ni Ricky, muli kong nadama ang kalayaan at katuturan ng buhay. Ako si Connie. Ito ang aking buhay. Sinasadya man natin o hindi, ang intensyong limutin natin ang hindi magagandang kaganapan sa ating mga alaala, ang muling magbubukas ng mga bagong oportunidad ng pag-asa. Mga nagsiganap
Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buso. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig ngayon. Ito ay ang kasaysayan ni Ason. Isa lamang akong labandera. Walang natapos na kurso. Maaga ring pumanaw ang aking asawa. Kaya naiwan ako nag-iisa nagtataguyod sa aming anak na si Lalaine. Pakinggan po nyo ang aking paglalahad. Mang Adong, bakit naman po ganun? Amay, ako may-ari ng paupahang ito, Ason. Kaya naman magagawa akong lahat ng gusto ko, di ba? Isa pa dapat naman talaga taon-taon, magtaas ng upa sa bahay dahil, alam mo na, napakamahal na lang mga bilihin ngayon. Kasi alam naman nyo, patay na ho yung asawa ko. Ako na lang ang kumakayod para mabuhay ho kami ng anak ko. May hirapan ho ako kung tataasan nyo ho ng 10% ang upa namin. Sorry. Problema nyo na yun. Huwag mong ipasa sa akin, ha? Alam mo, dapat kasi huwag mo lang pag-aralin yung silarin mo. Total, hindi mo naman ata kaya eh. Mga Adong naman. Ayoko matulad siya sa akin na walang pinag-aralan. Alam mo, papayuhan kita, ha? Bigyan kita ng tip. Pag-asawain mo na lang siya na mayaman. Para pakinabalan mo, ano? Adong! Basta. Sa susunod na buwan, next month, ha? May dagdag ng 10%. Uluwain mo naman ako. Ha? Yung upa nyo, konti lang naman, 10% lang yun, kayang-kaya nyo. Ngayon, kung hindi mo kaya, lumayas na lang kayo rito ba? Marami kukuha nito. Yung kayang magbayad. Nay, bakit hindi pa po kayo natutulog? Hating gabi na po Maaga pa kayo maglalabada. Sige na, anak. Mauna ka na. Si Mang Adong po bang iniisip ninyo? Yung mga sinabi niya kanina? Alam mo, Narinig ko pong lahat ng sinabi niya sa inyo kanina. Di na nga lang ako nagpakita sa kanya. Ano po kayong umiyak? May naisip na po akong paraan para mabawasan ang problema natin. ano yun? Nangangailangan po ng tindera sa kantin ng university namin. Papasok po ako doon para yung kikitain ko doon, yun na po ang panggastos ko sa pag-aaral ko. Pero baka mahirapan ka. Baka maapektuhan ang pag-aaral mo. Hindi po, Nay. Kaya ko po. Nasa time management lang po yan. Ang mahalaga, mabawasan man lang kahit paano ang kakapusang nararanasan natin. Kung buhay lang ang tatay mo, may makakatulong ako. Pero wala na po si Itay. Kaya tayong dalawa na lang po ang magtutulungan. Jimbo, bakit mo ko dinala dito? Ang tanga mo naman pala, Jessica. Alam nga namang maglalaro lang tayo dito. Mahawa ka sa akin. Huwag mong ituloy ang iniisip mo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to, Jessica. Na madadala kita dito sa bakating bahay namin. At sa wakas, nangyari din. Palayain mo na ako. Pakiusap. Hindi kita isusumbong sa mga pulis. Ano ko, tanga?
Nasa akin ang pagkakataon para maging akin ka. Pakakawalan ko pa ba? Ha? Natural. Bitiwan mo ako! Ayoko! Huwag ka nang magpamigil ka. Wala ka naman magagawa eh. Sabi ng bitiwan mo ako! Kinalmot mo ako sa mukha. Ito ba? Walang niya ka. Para mo ng awa! Tanggapin mo nang hindi kita mahal! Walang niya akong babae ka. Sa lahat ng ayaw ko, yung sinasaktan ako ng babae. Ano ko? Isang suntok lang pala sa sikmura ang katapat mo eh. Ngayon, wala ka ng malay. Magagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin sa iyo. Pagsasawaan kita, Jessica. Tinawagan ko ng lahat ng mga kaibigan at kaklase ninyo. Pero iisang sinabi nila, hindi nila kasama ang anak ko. Hindi ko rin po siya kasabay na umuwi, Sir Ramon. Pinabalik po kasi ako sa kantin ng university. Nasaan na kaya anak ko? Hindi niya ugaling hindi umuwi ng magdamag sa bahay. Lalo na kung hindi nagpapaalam. Ay, sandali po. Naalala ko, bago po ako umalis, nakita ko lumapit sa kanya si Jimbo at kinausap siya. Si Jimbo? Opo. Maliligaw niya? Opo. Baka itinanay niya si Jessica ko. Hindi naman po niya nobyo si Jimbo. Binasted pa nga niya yun eh. Dahil mayabang. Kung ganun, nasaan na ang anak ko? Nasaan na si Jessica? Ano na nangyari sa kanya? Good morning, Aling Ason. Ay, good morning din, Jimbo. Meron ka bang kailangan? May pinasasabi ba ang papa mo? Wala ho, wala. Gusto ko lang sanang magpalabas sa inyo eh. Umalis na kasi last week yung labandera namin. Ay, oo, sige, sige. Oh, mabuti nga, may dagdag kita ako eh. Salamat ho. Konti lang naman ho ito eh. Ito po sa lalagyan. Ah, sige. Dadaling ko na lamang sa inyo mamaya, ha? Naku, huwag na ho. Mapapagod pa kayo. Ako na lang ang kukuha dito sa inyo. Tsaka, ito nga po pala ang bayad ko. 1,000? Sa inyo na ho lahat yan. Pero sana po, huwag niyo sabihin kay Papa ha, na nagpalaba ako sa inyo. Ha? Nakapagtataka talaga si Jimbo. Parang bigla siyang bumait kaninang dumating dito. Binigyan pa ako ng malaking bahid sa pinalalaban niya sa akin. At ayaw din niya sabihin ko kay Mang Adong na nagpalabas siya sa akin. Bakit kaya? Tsaka, napansin ko rin, meron siya mga kalmot sa mukha. Bakit ganun? Sinong gumawa nun? Nay, narito na po ako. Narito ako sa kusina, Lalaine. Opo, sorry po, natagalan ako. Maglalaban na po ba kayo? Oh, bakit ka nga pala natagalan? Dumaan po ako kina Jessica eh. Tumawag yung daddy ng best friend ko. Pinapunta po ako sa kanila. Daddy ni Jessica? Opo. O, bakit ka pinupunta ron? Kasi Nay, nawawala po si Jessica. Ano? Kukwento ko na lang po sa inyo ang lahat habang naglalaba. Tayo na po. O, sige, mabuti pa nga. Basta anak, unahin natin laban itong damit ni Jimbo. Dinala niya kanina rito. O, eto sa lagayan, o. Nagpunta dito? Si Jimbo? Oo. Nagtataka nga ako eh. Pero parang biglang bumait. Binigyan pa nga ako ng 1,000. Bayad daw dito sa pinalalaban niya. Ay, teka. Kukunin ko na sa plastic tong dinala niya. Ay, Nay, may nahulog sa kinuha niyong labahin, no? Huh? My God! Ang nahulog! Bracelet ni Jessica! Ano? Sigurado ka ba, anak? Opo! Suot niya po
ito eh. Nahuli namin siya nakita. Ay, paano napunta yan kay Jimbo? Teka, yung mga damit ni Jimbo. Anak, ang t-shirt, may dugo. Oo nga, Nay. Oh, Diyos ko! Bakit may dugo ang t-shirt ni Jimbo? May kutob po ako, Nay. May kinalaman siya sa pagkawala ng best friend ko. Baka nga, nakita ko, may mga kalmot siya sa mukha. Hindi! Hindi ako sasama sa inyo! Ano kailangan nyo sa anak ko? Bakit siya inuuli? May reklamo sa inyong anak, mister. Ano? Kaya iniimbitahan namin siya sa presinto. Ano? Nakuha ko sa damit niya ang bracelet ng dalagang nawawala at natagpo ang patay sa bakanting bahay niyo. Ano? Pa, Jimbo? patulungan. Totoo ba ito? Tulungan niyo ako pa. Huwag niyo silang payagang isama ako. Ayoko makulong. Jimbo, totoo ba ang sinasabi nila? Papa. Sumama ka na lang ng maayos para hindi na tayo magkagulo pa dito. Mamang pulis, Oh. sandali lang. Baka pwede nating pag-usapan ito. Mabait naman itong anak ko eh. Oh, sige, sir. Pero doon tayo mag-uusap sa presinto namin. Napakasakit itong pagkikita natin, anak. Nakabalik ka nga rito sa bahay natin. Pero patay ka na. Mga Ramon, nakikiramay ho kami. Kayo pala, Ason, Lalay. Nalulungkot to ako sa nangyari sa kaibigan ko. Ang walang yung Jimbo na yon. Siya ang may kasalanan ng lahat. Hindi niya natanggap ang kabiguan niya sa anak ko, kaya niya dinukot, ginahasa at pinatay. Pero, paano po napunta sa bulsa ng pantalon niya ang bracelet na suot ni Jessica? Ayon sa pag-aamin niya sa mga pulis, kinuha niya yun kay Jessica. At hindi niya namalayang nailagay niya sa bulsa niya. Kaya pala, at yung mga kalmot niya, marahil, kalmot yun ni Jessica na manlaban sa kanya. Tama ka, Ason. At nang mapatay niya sa saksak ang aking anak, naisip niyang palaban sa iyo ang damit niya upang maitago sa kanyang mga magulang ang ginawa niyang krimen. Kawawa naman ang kaibigan ko. Alamot na lamang sa Diyos dahil nakita niyo mga katibayan sa krimen na yun. Ang inaalala ko ngayon ay si Mang Adong. Malamang ho, nagalit yun dahil sa pagtestigo namin labang kay Jimbo. Lumayas kayo sa bahay ko! Ngayon din! Hindi ko kailangan ng upa ninyo! Huwag naman ho. Maluwag! Wala ho kaming ibang malilipatan. Kung paalisin niyo agad kami, wala rin ho kaming Wala akong pakialam! Basta naman gusto ko lumayas kayo rito. Ngayon din. Walang utang na loob kayo. Nakatira na nga kayo rito. Ipinahamak niyo pa ang anak ko. Oh. Nay, umalis na lang po tayo dito para wala nang gulo. Galit. Mang Ramon, kayo ho pala. Nalaman kong ginawa sa inyo ni Adong. Galit na galit ho siya. Kaya umalis na lang kami. At nakituloy muna po dito sa kapitbahay namin habang wala pa ho kami magagamit para sa bagong malilipatan. Kaya nga gusto ko kayong alukin na sa bahay na tumira. Ho? Sa amin ka na magtatrabaho, Ason. At kami na ng aking asawa ang magpapaaral kay Lalaine. At doon na nga kami tumira sa bahay ni Sir Ramon. Sa kanila na ako nagtrabaho
hanggang sa makatapos ng pag-aaral si Laling. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Ason, isang dating labandera, at ito ang aking buhay. Hindi pinababayaan ng dakilang lumikha ang nilalang na may malinis na kalooban. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at Susan Robles sa papel na Ason. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Floro. Naging mahirap ang buhay namin ni Inay nang iwan kami ni Itay. Naging sakitin kasi si Inay at ako naman naligaw ng landas. Ayun, tinamaan ko. Sa dami ng tama mo, malabong mabuhay ka pa. Aalis na ako rito para makuha ko ng kabuuang bayad ko. Mahusay ka talaga, Floro! Hindi nagkamali ang kaibigan ko sa pagre-rekomenda sa'yo, ha? Ayoko kasi na napapahiya ako sa kliyente ko eh. Para naman mas maging magandang kita ko, Don Roberto. At dahil nagawa mo ng pulido ang ipinatrabaho ko sa'yo, eto. Ayan, ang kabuuang bayad ko. May bonus pa yan, ha? Salamat ho. Hindi pa tayo tapos. Bakit ho? May isa pa akong gustong ipatrabaho sa'yo. Ang dami niyo palang kaaway. Ayoko kasi na hinahadlangan ang aking landas. Sino po ang gusto niyong trabahuhin ko? Okay. Tatawagan kita kapag naihanda ko na mga kailangan mong info. Maganda ka lang, ha? Areglado, Don Roberto. Gabi na. Wala pa ang anak ko. Sana na naman kaya siya nagpunta. Dahil? Ay, dumating na siya. Anak, narito ako sa silid. Bumili po ako ng mga gamot nyo. Pati ng pagkain natin. Para makakain na tayo bago kayo uminom ng gamot. Salamat, anak, ha. Ay, kaya lang saan mo na naman kinuha ang perang ginastos mo sa mga yan? Pinagtrabahuhan ko yun. Huwag nyo nang intindihin. Basta ang gawin nyo, magpagaling kayo. Anak, pasensya ka na. Nagiging problema mo na ako. Hindi nyo naman ako kasalanan na magkasakit eh. Si Itay, siyang may kasalanan sa paghihirap natin dahil pinabayaan niya tayo. Ang ganda naman ito, Floro. Sigurado mahal ito. Okay lang yun, Divina. Talagang nagtabay ko ng pera para mabili ko ang bracelet na yan. Oh, bakit bumuntong hininga ka? Pinagtapat mo na sa akin ang tunay mong trabaho. At sa kabila noon, hindi kita nalayuan.
naging mabuti pa rin ang pakikitungo ko sa'yo. Kaya naman nagpapasalamat ako. At lalo ka rin napamahal sa akin. Pero sana, kung talagang mahal mo ko, iwan mo na ang trabahong yan. Divina. Napanganib yan. At isang masamang trabaho. Flora, magbagong buhay ka na. Anong magiging trabaho ko? Hindi naman ako nakapagkolehiyo. May iba pang mapagkakakitaan. Mabuting trabaho. Itilat mo lang ang iyong mga mata. Ay, Divina! Ang ganda naman ng bracelet na bigay sa'yo ni Floro. Kung hindi nga lang ayoko masaktan ng loob niya, hindi ko to tatanggapin, Chona. Huh? Bakit naman? Dahil galing yan sa hindi maganda niyang trabaho? Oo, ganun na nga. Ano nga ba talagang trabaho niya? Hanggang ngayon ayaw mong sabihin. Pasensya na. Pero hindi ko talaga pwedeng sabihin. Alam mo, kung ako sa'yo, hayaan mo na lang siya sa trabaho niya. Tapos, tanggapin mo na lang lahat ng mga alas na ibinibigay niya. Chona? Oh, diba? Hindi mo naman hinihi sa kanya yun. Kaya wala kang kasalanan. Pero gusto ko nga magbago siya. Para sa aming dalawa. Akala ko, hindi na matutuloy ang trabaho ko sa inyo, Don Roberto. Matagal kasi bago niyo ako tinawagang uli. Nagpalamig lamang ako, Floro. Para kung may mangyari man sa kanya, hindi ako mapag-iinala, di ba? Sino po ba ang taong gusto niyong ipatumba? Okay. Ito. Ito ang envelope. At nariyan ang kanyang picture. Maging ang paunang bayad ko sa iyo, ha? Ang tirahan po niya, narito ba? Lahat ng info na kailangan mo, nakasulat na dyan. Kompleto. Okay? Balita mo na lamang ako, ha? Kung ano ang nangyari. Malaking halaga ng naiipon ko. Nabayaran ko na rin itong binibili kong bahay namin ni Inay. May kabuhayan na ako kahit papano. Hindi na kami magkukutom ni Inay. At madaragdagan pa ang pera ko dahil sa perang ibinigay ni Don Roberto. Patingin nga nitong nasa envelope. May dagdag ang perang ibinigay niya. Ang picture, eto. Hindi. Ang nasa picture, hindi ako maaaring magkamali. Flora, may gumugulo ba sa isip mo? Wala ho na eh. Napapansin ko kasi, patamlay ka. Pagod lang po ako. May problema ka nga. Papaano ka napagod? Hindi ka pa naman umalis ng bahay. Nay. Tungkol ba sa trabaho mo ang bumabagabag sa'yo? Opo. Sabi ko na naman kasi sa'yo, iwan mo na ang gawain yan. Hindi sa lahat ng panahon makakaligtas ka sa batas ng tao, anak. At lalong hindi mo maliligtasan ay ang batas ng Diyos. Nay. Anak, pakiusap. Iwan mo na ang gawain yan. Mga ibang lugar tayo. Doon ka magsimula ng isang bagong buhay. May pagkakasala kay Don Roberto ang taong ito. At may kasalanan din sa akin. Kaya dapat lang siyang singilin. Anak, matakot ka naman sana sa Diyos. Itigil mo na yan.
Tamang-tamang pwesto ko rito sa madilim na bahagi ng kalyang ito. Palapit na siya rito. Gusto kong bago kita patayin, masumbatan man lang kita. Sandali. Sino ka? At bakit mo ako inabangan? Hindi mo na nga siguro ako natatandaan. Hindi lang dahil matilim dito, kundi dahil matanda ka na. Oh, Matagal na panahon na tayong hindi nagkita. Pero ako, hindi kita makakalimutan. Dahil pinabayaan mo kami ni inay. Floro. Ako nga, ang batang yung pinabayaan. Kaya naging isang hard killer. Ano? Hindi. Alam mo bang inutusan ako ni Don Roberto para patayin ka? Si Roberto? Wala akong kasalanan sa kanya. Hindi lang niya matanggap na naungusan siya ng aking kumpanya. Pero para sa akin, malaking kasalanan mo. Iniwan mo kami ni inay. Sumama ka sa ibang babae. Kaya kami naghirap. At naligaw ako ng landas. Floro. Hindi na kayo naawa sa akin. Hindi niyo man lang ako tinulungan. Wala kayong kwentang ama. Wala akong kasalanan sa inyo. Lalo na sa'yo. At hindi rin ibang babae ang dahilan. Kaya ako kayo iniwan ni Minda. At anong dahilan? Nahuli kong may kalaguyo ang nanay mo. Sinungaling! Yan ang totoo. Kahit tanungin mo siya. At ikaw, hindi kita tunay na anak. Ano? Oo. Anak ka niya sa dati niyang nobyo. Tinanggap kita. Inaring anak. Dahil ang akala ko, magbabago na si Minda. Pero nagkamali ako. Nagawa pa rin niya akong pagtaksilan. At sa sarili ko pang pamamahay. Ngayon, masisisi mo ba ako? Kung iwan ko ba kayo? Kung kasalanan man ang ginawa ko, sige! Patayin mo ako! Masamang-masamang loob ko sa nalaman ko, Divina. Ang taong kinamuhian ko ng mahabang panahon dahil sa akala ko may kasalanan sa amin, sa palang walang pagkakasala. Dahil si inay ang nagkamali at inilihim pa niya sa akin yun. Naunawaan kita, Floro. Pero mas makabubuti. Pawiin mo na ang puot sa iyong puso. Patawarin mo na ang iyong ina at maging ang iyong sarili. At simulan mo na ang ganap na pagbabagong buhay. Totoong sinabi ni Pepito, anak. Wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala. Pero inilihim niyo sa akin ang lahat. Pinapaniwala niyo ako sa isang kasinungalingan. Matawad, anak. Natakot akong kabuhian mo. Kaya hindi ko sinabi sa iyo lahat. Kinamuhian ko siya. Muntik pang patayin. Yung pala hindi naman dapat. Patawarin mo sana ako, anak. Matagal na panahon ko pinagsisihan ang aking nagawa. At marahil ang paghina ng aking katawan ay parusa sa akin ng langit. Dahil sa aking kasalanan. Pinatawad ko si inay. Hindi ko na rin ginambala pa si Itay Pepito. Hindi na rin ako nagpakita pa kay Don Roberto. Sa halip, nagbagong buhay ako, kapiling si inay at ang aking kabiyak na si Divina. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Floro at ito ang aking buhay. Walang lihim na hindi nabubunyag, kaya huwag ibintang ng tao sa iba
ang nagawang pagkakasala. Mga nagsiganap: Susan Robles, June Martin Legaspi, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz at Phil Cruz sa papel na Floro. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Ramil. Isa akong security guard. Mahirap lang kami, kaya naman high school lang ang natapos ko. Kaya lang mapasok ako sa trabahong ito ay labis ko itong pinahalagahan. Pakinggan po ninyo ang paglalahad ko. Ramil, ang aga mo na naman pumasok ah. Alam mo namang ayokong mahuhuli sa trabaho, Dexter. Sa bagay, kaya nga naging security guard of the year ka eh. Ay, teka, Ramil. Yung isang homeowner, si Sir Teddy, dumarating. Good morning sa inyong dalawa. Ay, magandang umaga rin po. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo, sir? Kumusta naman ang pagbabantay nyo dito sa subdivision? Sa time ko naman po, wala namang problema, sir. Ayos lang. Sa akin din po, sa oras ng duty ko, sir, okay lang. Hindi mo naman kayo nahihirapang pakisamahan yung ibang homeowners? Hindi naman ho. Kasi hindi naman pare-pareho mga tao, sir. Kaya kami na lang pong nag-a-adjust. Yan ang gusto ko sa iyo, Ramil. Mahaba ang pasensya mo. At syaga ka. At masipag siya, sir. Naging security guard of the year nga siya eh, sa agency namin. Oh? Ano ka ba naman? Uy, totoo naman yung mga kaibigan, di ba? Congratulations, Ramil. Sir. Ay, mamaya nga pala, after ng duty mo, ha? Puntahan mo ko. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sige. Maiwan ko na kayo, ha? Pwede po. Dexter, narinig mo ba yung sinabi niya? Oo naman. Pinapapunta ka ng kamukha mo sa kanila. Tigilan mo nga yung pagsasabing kamukha ko si Sir Teddy. Kasi naman magkahawig Mas talaga rin. matangkad at mas mataba ako kaysa sa kanya, no? At mayaman naman siya. Samantalang ako mahirap lang. Kaya hindi kami magkamukha. Oo na, sige na. Pero, ano kaya sasabihin niya sa'yo? Maupo ka, Ramil. Salamat po, sir. Pinapunta kita rito dahil gusto kong alokin ka na maging gwardya namin. Oho. Huwag ka mag-alala. Dodoblehin ko ang sahod mo. Pumayag ka lang. Kasi kailangan ko talaga ng tapat, masipag at mapagkakatiwalaang gwardya. Sir. At pakiramdam ko, ikaw ang hinahanap ko. Ako maraming salamat po, sir, sa tiwala niyo. Pero, nagtataka lang ako, sir. Bakit pa po ninyo pababantayan itong bahay niyo? Nasa loob naman kayo ng subdivision. May nagbabanta po ba sa inyo? Ang totoo, wala naman akong kagalit. Iba ang problema ko. Anak, ito ng kape mo, oh. Ay, salamat, Nay. Mabalik tayo doon sa kwento mo sa akin kanina. Ibig mo sabihin, anak? Tinanggap mo yung alok ng mayamang iyon? Opo.
Kung sa bagay magandang alok niya, bukod sa dobleng sahod, libre ka pa sa pagkain. Mas makakaipon ka. At hindi lang po yun, Nay. Mabait po si Sir Teddy. Hindi po siya matapobre kahit mayaman. Kaya gusto ko po siyang matulungan sa problema niya. Ha? Bakit, anak? Ano ba problema niya? Ang tagal mo namang dumating, Cheya. Nakailang text ng kapatid mo. Si Kuya naman, sobrang atat naman sa'yo. Miss ko na nga rin naman siya. 2 days na kami hindi nagkikita. Bakit nga ba? Nag-iingat lang. Nakita mo yung lalaki nagbukas sa'yo ng gate kanina? Oo, syempre. Pogi Basta pogi nakikita ng mata ko. Ikaw talaga? Sino nga ba yun? Kinuha siya ni Teddy para maging gwardya namin. Ha? Bakit? Siguro. Gusto akong pamanmanan ng asawa ko. Kaya nag-iingat ako. Don't worry, Beshi. Wala naman siya malalaman. Dahil walang guy na nagpupunta rito. Ang hindi niya alam, kuya kong jowa mo. Uy, huwag ka maingay. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo, mapurna na pa ang kayamanang magiging akin pag nawala si Teddy. Gusto mo ba, Tricia? Jowain ko ang SG na yun. Ano? Para safe tayo. I can do that. Kung ganon, nagtataksil sa amo mong lalaki ang kanyang asawa? Opo, Nay. Yun ang narinig ko sa usapan ni na Ma'am Tricia at ng kaibigan niyang si Cheya. Ay, nako. Kawawa naman ang Sir Teddy mo. Oo nga, Nay. Ewan ko pa, kung bakit nagawa pa yun ni Ma'am na lukuhin siya. Mabait at gwapo naman si Sir Teddy. Mayaman pa. Yan ang malungkot na katotohanan ng buhay, anak. Kung papaanong may mga lalaking babaero, may mga babae ring lalakero. Hindi marunong makontento. Ano? Sinabi mo na ba sa amo mo ang natuklasan mo? Hindi pa po eh. Kasi gusto kong makakuha pa ng ibang ebidensya. Kaya plano ko na subaybayan sina Cheya at Ma'am Tricia. Tama po kayo, sir. May masama ngang ginagawa ang inyong asawa. Ano? Sinong kalaguyo niya? Nakuha mo ba sila ng larawan? Magugulat kayo, sir. Dahil ang kalaguyo niya ay ang kapatid ng best friend niya. Ang mga walang iya. Sir, Kaya pala hindi ko mahuli. May kasabot. At kapatid pa na kaibigan niya kasalo niya sa pagtataksil sa akin. sir, huminahon po kayo. Mapapatay ko sila, Ramil. Mapapatay ko sila! Kapag ginawa niyo yun, sir, masasayang lang ang pagtulong ko sa inyo. Dahil masisira din ang buhay niyo. At iyon po ang ayoko mangyari. Napakawalang yan ni Tricia, Ramil. Wala siyang kwenta. Nasa inyo mga litratong nakuha mo. Sir, pwede niyo itong gamitin para idemanda sila. Makukuha niyo po ang katarungan nang hindi nadudungisan ang inyong mga kamay. Saan ka pupunta, Tricia? Mamamasyal kami ni Cheya, oo. Nagpasama kasi siya sa akin, kaya pupunta ako sa kanya. Sinungaling! Bakit mo ko sinampal? Wala naman akong kasalanan sa iyo, Ngayon lang kita sinaktan ng ganyan. Pero ako, matagal mo nang sinasaktan. Nilagyan mo ko ng dumi sa ulo. Ano ba sinasabi mo? Hindi ko maintindihan yung mga Hindi ka talaga aamin! Ha? Hindi! Aray ko! Tama na! Sumasobra ka na! Alam ko na ang pagtataksil niyo sa akin ang kapatid ni Cheya. Nasa akin ang mga larawan niyo. Napakasama mo, Tricia. Hinakaw kita sa hirap. Pati ang pamilya mo. Ito mo pala ay gaganti mo sa akin. Teddy,
Magpapaliwanag ako, please. Hayaan mo ako magpaliwanag. Sa korte na kayo magpaliwanag ng kalaguyo mo! Lika, Ramil. Sadom ka rin. Naku, pasensya na, sir. Hindi po ako umiinom ng alak eh. Sir, hindi naman kasi doon sa sakit na nararamdaman yung alak. Aminin ko, nasasaktan ako. Pero sa isang banda, natutuwa rin. Sir? Natutuwa dahil talutas ang problema ko nang hindi natutungisan ang aking mga kamay. Ako rin po natutuwa rin, sir, dahil nakinig po kayo sa akin. Salamat sa tulong at payo mo. Nakuha kong katarungan para sa akin. At kasama ko pa rin ang anak namin ni Tricia. Sir, mabait kayo. At hindi matapobre na tulad ng ibang mayayaman dito sa subdivision. Kaya naman ho, tinulungan ko po kayo. Mula ngayon, Ramil, hindi mo na ako amo. Anong... Ibig kong ituring mo kung isang kaibigan. At gusto ko ring makilala ang pamilya mo. Magandang hapon po, Aling Maura. Oh, Dexter. Ikaw pala. Ramil po, nandiyan po ba? Matagal ko na po kasing hindi nakakakwentuhan ng kaibigan kong yun eh. Ay, wala pa eh. Pero darating yun. Dahil isasama niya rito ang kanyang Sir Teddy. Si Sir Teddy? Pupunta dito? Ay, oo. Gusto raw ako makilala. Ay naku, mabait po yun, Aling Maura. At kamukha pa ng kaibigan ko. Talaga? Oo. Ah, hindi nabanggit sa akin yun ni Ramil. Diyos ko. Totoo nga pala ang sinabi ni Dexter. Kamukha ni Ramil. Ang lalaki ito. Sir. Nagulat sa inay. Hindi ko sinabanggit sa kanya na magkamukha tayo. Magandang hapon po, Aling... Maura. Maura po, sir. Maura Cristobal. Maura? Maura Cristobal? Inay? Anak ko. Anak ko. Kaya pala kapangalan mo si... Inay? Ibig bang sabihin ito? Siya ang kakambal ko? Oo. Oo, anak. Siya ang kakambal mo ipinaampung ko kina Mrs. Santiago. Ng 5 taon pa lamang kayo. Patawarin mo sana ako, Teddy, anak. Ginawa ko yun upang maipagamot nila ang iyong malubhang sakit noon. Pero paniwala ka, napakasakit sa akin ang lahat. Naunawaan ko po kayo, Inay. Hindi po ako galit sa inyo. Sinabi rin po sa akin ni na Mami na wala po kayong hininging pera sa kanila. Ang gusto niyo lang ipaggamot nila ako. Totoo yun, anak. Kaya pala maghawig tayo. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo. Ikaw pala ang kakambal ko. Teddy. Masayang-masaya kaming lahat ng mga sandaling yun. Dahil isang matamis na katotohanan ang nahayag sa amin. At yun na rin ang naging simula ng pagkabuo ng aming pamilya. Sana po naibigan nyo at pinapulutan ng aral ng aking inilahad. Ako nga po pala si Ramil, isang security guard. At ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, June Legaspi, Susan Robles,
Bobby Cruz, Jenaline de la Cruz, Maynard Lanticho at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Vea. Maagang pumanaw ang aking ama. Mula noon, naging sakiti na si inay. Kaya ako na ang nagtrabaho at nanagot sa pangangailangan ng aming pamilya. Oh, yung mga wala pang bayad dyan, ha? Pakilabas na lang po ang pamasahe. Kayo po, mama. Saan po kayo? Dito sa bus niyo. Magandang konduktora. Tinatanong ko kung saan kayo bababa. At ang pamasahe po ninyo, kukunin ko na. Ganun ba? Oh, ito bayad ko. Sa tungko ako bababa, ha? Yung sukli. Sa'yo na. 500 to. Oo nga. Sa'yo na, sobra. Alam mo kasi, nagagandaan ako sa'yo eh. Crush kita. Sumama ka na lang kaya sa akin. Di bagay sa'yo maging isang konduktora? Pasensya na, ha? Pero hindi ako kalad-karing babae. Oh, eto na ang sukli mo. Sandali. Huwag ka nang magalit. Nasisira ang ganda mo. Ay! Bastos ka! Hinawakan mo dibdib ko! Ang ganda pala ng dibdib mo. Bastos! Bakit mo ako sinampal? Ha? Chris! Paano mo ang bus? Bakit ano nangyari? Binastos ako ng lasing na to! Ano? Bea, ba't hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Pasensya ka na, Chris, ha? Naalala ko pa rin kasi yung walang yang naging pasahero natin. Huwag mo na sirain yung araw mo sa kanya. Total, hindi naman siya nakapalag ng pababain natin eh. Oo nga eh. Buti na lang tumulong din yung ibang lalaking pasahero natin. Bakit naman kasi may mga gagong iinom-inom ng alak tapos di naman pala marunong magdala? O tama, katulad ng walang yang yun. Pero may katwiran din siya. Hindi bagay sa'yo yung magiging konduktora eh. Hmm? Alam mo kung ano bagay sa'yo? Ano? Ang maging misis ko na. Ano ka ba? Alam mo naman hindi pa pwede yun eh. Dahil pareho tayong wala pang ipon. Hindi. Magsama na lang tayo. Para sa bahay ka na lang. At ako na lang ang magtatrabaho para sa atin. Ano? Paano ko naman matutulungan sina inay, Aber? Para hindi ka na nababastos pa sa bus, di ba? Susubukin ko na lang maghanap ng ibang trabaho. Huwag na lang. Baka mamaya may mandigo pa sa'yo ron eh. Di ba? Hindi naman kita mababantayan dun. Para naman magluluko ako. Di ba? Matuto ka nga magtiwala sa akin. Oh, wala kayong trabaho ngayon ni Chris, anak. Opo, Nay. Sira po yung bus na inilalabas namin. Okay na rin yun, Ate Bea, para makapagpahinga ka. Oo nga, Warren. Tama ka. Masakit nga ang katawan ko ngayon eh. Siyempre, araw-araw kang tagtag sa biyahe. Madalas pang nakatayo. Ano kaya ate kung maghanap ka na lang ng ibang trabaho? Total, tapos ka naman ng high school. Ay, tama si Warren, anak. Mahirap dyan sa trabaho mo eh. Nababastos ka kung minsan. May pagkakataon pa na may pasahero kayo naghahanap ng sukle. Kahit hindi pa nagbabayad. Sinabi niya pa, inay.
Pero bala ko talagang humanap na ibang mapapasukan eh. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Gusto ko yung may pera ako. Para kung hindi man ako makapasok ng ilang araw, may magagamit tayo dito sa bahay. Ralph, mamaya na palang alis mo papuntang Cebu. Yes, ma. Medyo matagal ako mawawala. 1 week. Okay lang po ba kayo rito? Oo, anak. Nandito naman si Inday. Yung kotse nyo, wala po bang problema? Para maipaayos ko na bago ako umalis. Ay, huwag mo nang alalahanin yun. Kaya ko na yung asikasuhin. Gusto ko lang po makatiyak na hindi kayo mapapahamak pag nakasakay kayo ron. Iniingatan ko po kayo. Ay, nako. Baligtad na talaga ang panahon. Nung araw, ikaw ang iniingatan ko. Ngayon naman, ako na ang iniingatan mo. Dahil po may edad na kayo. Pero kahit ganon, ayoko pong mawala kayo sa akin. Maraming salamat, anak. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako para matagal pa tayong magkasama. Ay, ginabi na ako. Hindi bale. Marami namang order ng babango sa amin. Mas malaki naman ang kikitain namin. Kaya lang nakakainis. Nasira pa yung kotse ko. Sana pala hinayaan ko na lang si Ralph na ipaayos yung kahapon. Yan tuloy ngayon. Sasakay ako ng bus. Kasi naman sayang. Kung magta-taxi ako, magbabayad pa ako ng malaki. Ang lapit na nito sa bahay namin. Bus na lang ang sasakyan ko. Makakatipid pa ako ng malaki. Garayan na tayo, Chris. 20 minutes na lang, oh. Hindi na pwede yan sa isang biyahe. Oo, sige. Pagod na nga rin ako Aba, ano ito nasa kabilang upuan? Clutch bag. Malamang naiwan ito ng huling pasahero natin. Yung matandang babae. Mukhang may kayang babaeng yun Sige, buksan mo nga. Baka pera ang laman yan. O, sige. Ay, Chris! Ha? Ang daming tig-1,000. Bea, malaking halaga tiyak yan. Maaari na nating ipuhunan niya sa isang negosyo, di ba? Chris! Hindi atin ang perang ito. Tiyak ang hanapin ito ng may-ari. Matanda na yun. Tiyak hindi na niya maaalala yan kung saan niya naiwan. Paghatian na lang natin ang perang yan. Ano ka ba? Para na rin tayo nagnakaw sa iniisip mo Teka, sandali. May ID dito sa clutch bag. Ang nakasulat, Ofelia Cordova. Malamang, doon sa matandang babae ito. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Di balik natin ito sa kanya. Ihatid natin. Tanga mo pala Ano? Kwarta na lumapit sa atin, ayaw mo pa? Hindi nga atin ito Mali na ang kinin natin. Kung ayaw mo niyan, akin na. Ano? Ako na lang magne-negosyo. Ay, hindi. Ibabalik ko ito sa may-ari ng pera. Sabi nga akin. Ha? Sinuntok mo ko. Dahil sa halagang ito. Ang tigas ng ulo mo Ayaw mo ibigay sa akin ng pera. Gusto mo pa akong idamay sa katangahan mo. Kung para sa'yo katangahan ang gagawin ko, para sa akin, ito ang tama. Kaya hindi ko ibibigay sa yung halagang ito. Kahit ano pang gawin mo ngayon. Bea! At huwag kang magkakamali, saktan ako ulit. Dahil baka baliin ko sa'yo ang dala kong payong. Sama naman ang ugali ng Chris na yun. Mukhang pera. Barumbado pa. O ayun, nalantad ang totoong ugali. Dahil doon sa napulot nilang pera.
Kaya nga parang binuhusan ng malamig na tubig ang pagmamahal ko sa kanya, Nay. Warren, Ibig mo sabihin, ate, makikipag-break ka na sa kanya? kagabi pa. Break na kami. Dapat lang. Hindi ka ba naman nasaktan sa ginawa mo, anak? Ay, hindi po, Nay. Dahil ayaw ko po talaga maging asawa ang lalaking gano'n ang ugali. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho. Tumawag na ako sa operator namin kanina. Sabi ko, hindi muna ako papasok ng 1 week. Gagamitin ko na rin na panahon yun para makahanap ng ibang trabaho. Pero ibabalik ko muna yung pera sa may-ari. Sasamahan na kita, ate. Baka balikan ka ng Chris na yun eh. Kahanga-hanga ka, Bea, ha? Mas pinili mong iwan ang iyong boyfriend at ibalik sa akin ang aking pera. Dahil yun po ang tama, Ma'am Ophelia. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho ng nobyo mo? Sabi po ng ate ko, maghahanap na lang siya ng ibang trabaho, Ma'am Ophelia. Edi sa akin ka na lang magtrabaho. Ay, talaga po, Ma'am Ophelia? Oo. Kahit pa kayong dalawa nitong si Warren. Salamat po. Talaga pong gusto ko na rin magtrabaho para makatulong kay ate. Paggawa at pagtitinda ng pabango ang aking business. At talagang kailangan ko ng mga tauhan na mapagkakatiwalaan. Ito ng ating merienda, Ralph. Ito ng coffee at may kasamang masarap na sandwich. Thanks, Ma. Kahapon nga pala, nakita ko si Bea at Warren. May dadalhin daw sila mga order ng pabango. Masipag ang magkapatid na yon, ha? Lalo na yung si Bea. Ay talagang mapagkakatiwalaan. Babait at maganda pa, Ma. Parang nagniningning ang mga mata mo nang sabihin ko yon. Gusto mo ba siya, anak? Okay lang po ba sa inyo, Ma? Kung ligawan ko siya? Ay, oo naman, anak. Dahil natitiyak ko, isang mabuting babae ang iyong magiging nobya. Chris, anong hangin ang nagpadpad sa'yo dito? Bea, naparito ko para humingi ng tawad. Pasensya na, ha? Lumipas pang ilang buwan bago ako natauhan. Kalimutan na natin yun. Napatawad na kita. Talaga? Kung gano'n, tayo na uli. Hindi gano'n. Ha? Napatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Pero, hindi na maaaring maging tayo. Bakit naman? Dahil matagal nang nawala ang damdamin ko sa'yo. Bea. Sana maunawaan mo ko at tanggapin mo na lang ang lahat. Salamat na lang, hindi ka nakipagbalikan sa kanya. Dahil kung nangyari yun, masasaktan ako. Ralph? Dahil, ang totoo, mahal kita. Una pa lang kitang makita. Nadama ko na ito. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan sa'yo na malinis ang hangarin ko. Makalipas ang ilang buwan, tinanggap ko si Ralph. At ngayon nga ay kasal na kami. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Bea at ito ang aking buhay. Laging may magandang sorpresa ang buhay. Matuto ka lamang maghintay. Mga nagsiganapang Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin,
at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Bea. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.